Ikinyos, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nanindigan na hindi bibigay sa China ang mga teritoryo na inaangkin nito. Naku China, gulat na gulat sa sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, Philippine Navy nakahanda na ang mga barko nito para protektahan ang mga mangingisdang Pilipino na nangingisda umano sa West Philippine Sea. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayon umano sa balita, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi isusuko at gagawin ng Pilipinas ang lahat anuman ang kinakailangan para protektahan ang ating soberenong tahanan sa harap umano ng malawakang pag-aangkin ng Beijing sa South China Sea, sa kabila umano ng mga bahagi ng West Philippine Sea. Sa pagsasalita umano sa Institute for Strategic Studies sa Shangri-La sa Dialogy, ang pangunahing forum na pagtatanggol sa Asia, sinabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aangkin umano ng Maynila sa South China Sea ay hindi nagmula sa imahinasyon, ngunit mula sa internasyonal na batas. Hindi kasi sinusunod ng bansang China ang internasyonal na batas, kaya ito patuloy ang kanilang pag-aangkin sa mga teritoryo na mga kalapit nitong bansa sa South China Sea. Kabilang na nga ang teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Ang Scarborough Shoal ay isa sa mga inaangkin ng China na kanila daw yan teritoryo na pasok pa sa exclusive economic zone ng bansang Pilipinas. At yan umano ay napanalunan na ng Pilipinas noong 2016 sa arbitral ruling. Subalit ang bansang China hindi ito sinusunod. Gumagawa ang China na sarili nilang batas na sila lang din umano ang nagpapatupad. At ayon pa sa pahayag umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binatikos niya ang China at ang kanilang mga aksyon na itinuturing niyang iligal, puwersahang, agresibo at mapanglinlang na pinunto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang mga hakbang na lumalabag sa kanilang soberanya, karapatan at jurisdiksyon ay patuloy na sumisira sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Nananawagan din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bansa sa Indo-Pacific region na tanggihan ang paglabag sa internasyonal na batas sa South China Sea at itinataguyod na resolbahin ang mga isyo sa Malagang Waterway sa pamamagitan umano ng dialogo at diplomasya. Dagdag pa niya na patuloy silang magtutulungan sa ASEAN at China upang magkaroon ng epektibong code of conduct na nakabatay umano sa UNCLOS. Mahalaga umano na ang pahayag na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinapakita nito na ang determinasyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang soberenya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea batay sa internasyonal na batas. Ang kanyang pagtutol sa mga aksyon ng China sa nasabing lugar ay nagpapakita ng kanyang pagiging tagapagtanggol ng interes ng bansa sa harap ng mga umiiral na tensyon sa problema sa rehiyon. Ipinahayag din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maaaring pagtutol sa mga aksyon ng China na lumabag sa soberanya at karapatan ng jurisdiksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binatikos niya ang iligal na presensya ng China sa nasabing lugar at paggamit ng dahas para ipaglaban ng teritoryo nito. At ayon pa sa kanya, ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay ang pangangalaga sa teritoryo laban sa anuman banta at ipinunto niya na ang Pilipinas ay may legitimong karapatan sa mga lugar na ito sa base internasyonal na batas. At ayon pa dito, sa kabila umano ng matinding pagtutol ng China, nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga pagresolba ng isyo sa West Philippine Sea sa pamamagitan umano ng dialogo at diplomasya. Pinapakita niya na ang suporta ng multilateral na usapin at panawagan para sa respeto ng internasyonal na batas. Isinusulong din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang koordinasyon at kooperasyon sa pagitan ng mga bansa sa ASEAN upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Naniniwala siya na ang importansya ng pagkakaisa ng mga bansa laban sa mga banta sa West Philippine Sea. At ayon pa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ayon sa kanya, tinukoy ng Pilipinas ang kanilang teritoryo at ang maritime zone sa parang angkop umano sa responsible at masunurin sa batas ng miyembro umano ng internasyonal na komunidad. Tinabi pa niya na matatag na legal na katayuan at sa pamamagitan umano ng malinaw na moral na pag-angat, nahanap na umano ng lakas na gawin ang anumang kinakailangan upang maprotektahan ang soberanya na tahanan hanggang sa huling square inch, hanggang sa huling square millimeter. Sabi mo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya,
ang Pilipinas ay hindi papayag sa sinumang alisin ng West Philippine Sea mula sa kabuuan ng maritime domain na nagpapabuo umano ng ating bansa. At ayon pa sa ating mahal na Pangulo, bilang Pangulo nanumpa umano sa mataimtim na pangako na mula pa sa unang araw ng kanyang panunungkulan, wala umanong balak na sumuko at hindi ito nagbubunga ang mga Pilipino. Sabi pa niya na ang Pilipinas at mga katulad ng bansa ay hindi lamang tagamasid sa mga kaganapan sa mundo na sinasabi umano na tayo ay may-ari ng mga salaysay ng ating regional na komunidad. Pagpapakita lang ito na patuloy na ipaglalaban ng gobyerno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea at hindi ito isusuko sa anumang mangyari. Kahit ano pang gawin umano ng China na pangharas sa mga barko ng Pilipinas, patuloy umano ipagtatanggol ng bansang Pilipinas ang karapatan ng bawat Pilipino, lalo na sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, ayon umano sa balita, hindi kailangan umano mag-alala ng mga mangingisdang Pilipino sa pagbabawal ng pangingisda ng China o sa banta nitong aristuhin ang mga dayuhan trespasser sa sinasabi nitong teritoryo, dahil tiniyak umano ng Armed Forces of the Philippines na protektahan sila mula sa posibleng harassment ng mga inchik. Dapat umamalaman ng ating mga mangingisdang Pilipino na nandito ang ating Armed Forces of the Philippines to will support, have your back. To pahayag umano ng Armed Forces of the Philippines spokesperson Francel Margarit Padilla kahapon umano sa isang public briefing. Tiniyak din umano sa mga mangingisda sa bansa sa pagkalahatang patuloy na pagpapatrolya sa West Philippine Sea, partikular na sa katubigan sa pagigid ng panatag Scarborough Shoal upang malaya silang makapangisda sa ating mga teritoryo. Binigyan din ni Padilla na ang Armed Forces of the Philippines ay ginagabayan ng konstitusyon at ang mga aksyon nito ay batay sa lokal at internasyonal na batas. Sinabi din niya na ang Armed Forces of the Philippines ay nananawagan sa lahat na sektor ng lipunan at mga internasyonal na kasusyo na suportahan ang mga pagsisikap na pagpapanatili kapayapaan at katatagan tuntunin na batas sa rehiyon. Ayon pa dito sa desisyon nito, walang dayuhan na entity ang nakakapagpigil sa atin sa paggamit ng ating mga mapagkukunan sa loob ng atin nararapat na maritime domain. Ayon pa dito, nakatuon sa pangangalaga ng ating bansa, interest at pag-secure ng West Philippine Sea para sa mga mamayang Pilipino. At ayon pa dito, nauna nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na maroon itong contingency measure kung sakaling ipatupad ng China ang bagong regulasyon nito simula Hunyo 15 para i-detain ang mga trespasser sa loob ng 60 na araw na walang paglilitis. Nangako rin ng Philippine Navy na hindi kikilalanin ang unilateral 4-month-long fishing ban ng Beijing sa South China Sea na sumasaklaw sa mga bahagi ng West Philippine Sea na patuloy na iginigiit ng China na kanila sa kabila ng pagtanggi umano ng 2016 Arbitrary Award sa naturang mga claim. Hindi kinikilala umano ng Philippine Navy ang papanuksong pahayag na ito at hindi rin tayo mapipigilan sa pagganap ng ating mandato sa pag-secure ng kapakanan ng Pilipino nasan man siya sa lupa o sa dagat.